Hello guys! So for today's vlog series, ang pag-uusapan natin sa episode 10, obviously, relo. Relo is about time management. So, itong vlog na to, pag-uusapan natin kung paano mo ba manage yung oras mo para mabigay yung pinaka-optimal na production para ma-reach mo yung goals mo ng mas mabilis habang sinishare ko yung story ko at saka yung hilig ko sa mga relo. Ito guys, i-share ko sa inyo yung aking collection. Okay, ayan. Tadaan. Ng mga relo. Okay, samut-sari to. Okay, hindi ako watch. Kung sure ba yung tawag doon? Ako, nakalimutan ko na, no? Comment nyo nga. Pero, alam mo yun, I love collecting watches from different types na sobrang mura, walang value, to medyo pricey ng onte, diba? Reward. And, syempre, pinaka-favorite ko, itong Rolex GMT2, no? So, tinawag tong Batman kasi yung colorway niya is black and blue, no? And yung mga nagko-collect na Rolex, alam yan na pag yung Batman, medyo mahirap tong makuha. Pero sobrang happy ako dun sa connect ko na ibigay sa akin ng SRP. Bakit? Ang ginagawa kasi, binibili to, tapos ng SRP, tas binibenta times 2, no? Or more pa yung presyo. Okay? Pero siyempre, start tayo sa pinaka-umpisa, okay? So, yung pinaka-unang-una kong relo, ayan. No, na hindi ko makakalimutan, binili ko pa to kay Harvey sa una kong kinita sa pagnenegosyo. Bakit? Sabi kasi ng daddy ko, kapag maganda yung relo mo, diba? Yan kasi ang unang-unang tinitignan. Hindi lang pang forma, pero pagka ikaw ay negosyante, yun yung unang titignan sa'yo ng kausap mong negosyante. Eh dahil bata nga ako, early 20s ako nag-start. So, syempre, in-apply na kagad natin. This is just DKNY na watch. Mahirap lang mag-maintain pag maraming relo. Palit na palit sa battery every 2 to 3 years. Pero, ayan. And then, ito naman yung regalo sa akin ng wife ko. Nung mag-boyfriend, girlfriend pa kami. Ito ay Kenneth Cole, no? So, mapapansin mo lahat ng watches ko may story. Ito naman yung panalunan ko dun sa company namin. In-award dahil naging top distributor kami doon. Lacoste na watch. Etong Guy Laroche, tama ba yun? So parang dati, mga 2006 yata yun, gusto kong alam mo yun, from bata gusto kong maging itsurang matanda. So sabi sa akin nung ba't binili mo to? Sabi ng tropa ko. Sabi niya, magmumukha kang matanda. Di ba? Pearl, no? Yung sa loob. And sabi ko sa kanya, okay lang yan, yung crown o gold. Tapos dito, golden, di ba? Kasi gusto ko talagang magpatanda para lahat ng mga may edad na kausap ko noon, early 20s ko, di ba? Respetuhin ako. And syempre, dahil bagets naman tayo, ayan, may mga ganito na hindi na gumagana. Okay, yung Nike natin, 2006 pa to, hanggang ngayon, boy pa din. And then syempre, ito, meron din yung Swiss Army. Tatandaan ko yung tita ko before, nung nag-start pa ako nun, sobrang walang-wala din ako pera, pero yung isang tita ko nangutang, and sabi niya, sanla ako na, and nung time na yon kailangan ng pera. Ayan, hanggang sa hindi niya na nakuha, pero sabi ko nga kay tita, hindi ko na pababayaran, and then binabalik ko na, sabi niya hindi, 'di ba? Parang sa akin na. So, yun, remembrance pa rin to kay tita A. Okay, ito. Speaking of Technomarine, guys. So, itong pinakauna kong Technomarine, 2006. Okay, dito ako na in love sa Technomarine na brand, Squale. Okay? And then, yung tawag doon. So, imagine mo, 2006 hanggang ngayon, ilang taon na to? 'Di ba? So, guys, imagine mo, ito 18 years old na to, 'di ba? So, nag-collect ako ng mga Technomarine, and who could have thought na from collector ng Technomarine, naging store owner ng Technomarine, 'di ba? So, bukod doon, ito na yung mga sumunod na mga brands ng Technomarine natin. Okay?
Una ito, 2010. Kasama ko yung mga barkada ko niyan. Lahat kami, well, mini-mentor ko. Sabay-sabay kami bumili. 9 kami noon. Mga tas 25,000 ata to. Sulit na kasi pang business naman eh. Tapos, ito na naging dream come true. Talagang I collect watches. And yung Technomarine, napansin nila na dumadami kami bumibili. Nagkaroon ng deal, no? Naging brand ambassador ako ng Technomarine Philippines. And ginawa nila ako ng watch. Ako yung nag-design, no? So, ito yung first collab namin na Technomarine. Hindi sa labas, sa loob talaga. And then, ito pa yung pinaka-winner. Grabe, guys. Ito, prototype. Okay? So, mapansin nyo. Ito yung nilabas. Ito na yung lobas. Collab number 2 namin ng Technomarine Philippines. Ito naman yung prototype. Anong difference? Yung rose gold na color. Okay? So, ito, mapansin nyo dito. Sa loob din yung Technomarine. Okay? And then, ayan, yung kidlat na logo ng Extreme. Ewan ko makikita nyo. Pero nandyan din. Okay? So, ibang level yung partnership. Dahil sa Technomarine, no, nagkaroon din kami ng billboard. Yung team ko noon, 5 years. And kaya may 5 diamonds na nandyan. Tapos ngayon, imagine niyo guys, ilang years na yung in-establish kong team, which is Extreme 111. Diba? On top of that, meron ding mga watches na ni-research ko para kasing Technomarine. So, yung Meister. Pero, of course, doon pa rin tayo sa official lab natin. Kasama ko ditong bumili, ayan, kay paring L.A. Tenorio. Okay? Nung bumili kami ng Maserati, binregaluhan kaming his and hers na Maserati watches. So, imagine mo, may kotse ka na, may relo ka pa. Ayan, meron din tayong yun nga, mga electronic, Apple Watch. Meron tayo yung Daniel Wellington watch kasi nagkaroon din tayo ng store nito, 'di ba? And then, syempre, yung next level na gift naman ng wife ko, itong Daytona, no, Rolex Daytona. So, dalawa pa lang yung Rolex ko kasi tatlo lang naman yung goal ko na bilhin eh. Bakit? Para pwede kong papanahan lahat ng 3 boys ko. And si Pin kasi meron siya sarili. So, papamana naman niya sa kay Sophia. So, yung after nito, yun na. Yung mga dream watches na natin na nakakagigil. Pero higit sa lahat, yung pinaka-importante na gusto kong ipakita is, pwede mo sabihin yung pinaka walang kwenta. No? Or parang, ano ba yan? Walang value or bakit naman? Pero para sa akin, yung value nito, mas mahal pa to sa lahat ng to. Okay? Ayan. Itong Geneva watch. Okay, na walang tatak, kinakalawang na nga siya. Talagang ano mo, no, na nabili lang sa kung saan. Pero, ito, hindi ko tinatapon. Okay, ginagamit ko rin to. Ginagamit ko rin to. Alam bakit? Kasi ito yung watch na pinag-ipunan nung aking panganay na lalaki. Si Godfrey. Niregalo niya sa akin to. Tigisa pa kami. 'Di ba? Na sa akin at saka yung kay Pin Silver na pinag-ipunan niya. Tapos niregalo niya sa akin. So every time nakikita niya to, syempre, napaproud siya na, uy, si Daddy, grabe. Sinusuot niya pa rin yung watch na regalo ko. And proud dad. Bakit? Sarili niyang pera. Ipon niya. Diba? And madiskarte naman yung batang yun. So, hindi lang yun sa baon nakakuha or sa Christmas, pero may mga sideline yan. Kaya nakaka-touch kasi pwede naman niyang ibilis sarili niya. Pero, niregalo niya pa sa mga parents siya. Diba? So, yan guys, mapapansin nyo, ano ba tong Louis Vuitton na maliit na bag na to? Actually, ayan, sabon yan. Okay. So, itong sabon, yan, para maging mabango yung ating lalagyanan ng mga watches. And syempre guys, hindi lang naman sa relo dito, no? Marami rin akong mga relo na nakakalat sa bahay. So, ipapakita ko sa inyo isa-isa. Okay, yung importance. And syempre, Kagebunshin technique. So, meron tayo ditong relo, 'di ba, sa ating office para every time monitored na hindi masyadong matagal, hindi masyadong ubos oras. At least malaman ko na makakain on time, makapagbigay ng quality time din sa mga anak ko, 'di ba? And next, 'di ba? Para mapapansin nyo, lahat ng parte ng bahay may watch, okay? So, ito, ayun, makikita nyo doon, isang malaking wall clock, okay? So, it's 6 o'clock na, diba? And, syempre next, pakita ko naman yung kung saan dito sa bahay yung meron. So, syempre, andito tayo sa sala, diba? Lalo na kapag ka nanonood ng TV,
Ayan yung orasan dito sa ating sala. Ayan, medyo every room may iba-ibang design ng relo. And syempre, papakita ko sa inyo kung saan yung parte ng bahay na dapat walang relo pero meron. Okay, so kagibunsin kasi. Okay guys, so ito, asan tayo? Sa CR. Okay, kung saan kami naliligo and kung saan yung, you know, diba? Merong orasan dito, diba? Para yung mga ginagawa namin, kung kaya naman maligo ng, alam mo yun, ibis na 1 hour, kaya naman palang 10 minutes, okay? Pero, alam mo, ito yung malupit dito okay? Kung napanood mo yung episode 9, okay? Ito yung aming power board dito sa CR. So, family, diba? So, madadagdagan ulit ng business dyan, diba? Dun sa maraming space. So, syempre, dahil halos na ituro ko na kayo sa mga rooms, sa marami, actually marami pa. Lahat na pwede malagyan ng oras, ay lalagyan namin. Para bakit? Kasi time is diamond, okay? Mali yata. Anong time is diamond? Di ba gold? Kaya sa panahon ngayon, mas precious na yung oras. Diba? Diba, diamond is much precious ng mas mahal sa gold. And syempre, balik na tayo dun sa office para mapag-usapan natin about time management. Let's go! Ayun na guys, diba? Nakabalik na tayo dito sa ating vlogging cave. And ano bang importance ng time management? Paano ba to magagawa at mamimaintain at mamamaximize? So here are simple steps for you to follow so you can maximize your time in production. Number 1, di ba? Dapat isulat mo yung schedule mo. Pag nakasulat yung mga schedule mo, per ora, kailang kakakain, alam mo yung saan yung work mo, kailang mag-aaral, madadagdag mo at makikita mo kung saan ka open na oras para dun ka pwedeng maglagay. Kung gusto mong magbasa ng Bible, gusto mong maging healthy, mag-gym ka doon, gusto mong makapag-sideline, side gig, dun yung oras na pwede mong malagay. So, number 2, kagaya na nakita nyo, maglagay ka ng maraming orasan para ma-maximize mo yung schedule na nilagay mo. Number 3, maglagay ka ng power boards. Katulad ng diniscuss natin ng episode 9 na pwede mag-remind sa'yo na matulog ng tama sa oras, makapagpahinga, or read a book, or kung ano man, lahat ng sinet mo na things to do na dapat mong gawin para kunwari sa business, sa health, sa family, 'di ba? Nakalagay siya doon para hindi mo makakalimutan. Number 4, humanap ng mga ka-accountable mo. Ibig sabihin yung same goals, dreams, okay? Colleagues mo na pwede kayong maging, alam mo yun, I scratch your back, you scratch mine, na makapagtulungan kayo, na mag-remind sa bawat isa, okay? Na mag-stick to the plan. Yung oras sinet mo kasi naka-parallel yan, no? Sa weekly goals, okay? Na short-term goals, na pag inad mo yung weekly goals, magiging monthly goals. And yung monthly goals, pag inad mo, magiging yearly goals mo yan. Na from maliliit, ito yung nagiging malaki. Okay? So, I hope guys, napakita ko sa inyo dito sa episode na to, na paano yung pwede mong ma-optimize. Okay? And kung gusto mo naman maparami yung oras mo, simple lang guys. Okay, mag-aral ka, magnegosyo, manap ka ng mentor, okay, na magtuturo sa'yo, okay? And kasi, kapag na-establish ka ng negosyo, okay, nagagalaw para sa'yo, pwede ka ngayon makapag-focus sa mga bagay na mas importante bukod sa pera. Diba? Karamihan sa atin, hindi naman nasasabi na hindi importante ang pera. Oo, napaka-importante, diba? Pero anong nangyayari, mas napaprioritize na natin yung pera, kumita ng pera, and then napapabayaan yung pinaka-importante, which is our family. So, syempre, para magkaroon tayo mas maraming oras sa ating mga pamilya, diba? Pwede nating aralin na mag-sideline, mag-side negosyo, kahit na meron tayong trabaho, diba? On the side. Lahat ng pwedeng streams of income na pwede nating gawin, active or inactive, pwede yan, lalo na sa panahon ngayon. With the power of cellphone, social media, ma-maximize natin yung ating oras. Mas maging productive, mas mag-grow, and syempre, mas maging successful etong 2024. So, paano ba yumaman? Episode 10 is about relo. And with that, this is your mentor, Billy De La Fuente, signing off. Bye, guys!